Oh yes, actually, this is ito yung unang filing ng INEC. We're doing it in behalf of INEC, but more importantly, we have almost 200,000 NCOs of INEC in the province of Ilocos Norte. No? Ang ating mga MCO is almost 200,000, 126. No? I wanted to mention that because the filing today was in relation to the anti-pilferage law. No? Alam naman nyo, we have naghihigpit tayo ngayon sa anti-pilferage law because normally the pilferage is a systems loss that passed on po yan passed on yan sa ating mga 196,000 consumers right now. Sa inyo pong mga sa ating pong lahat na rate ng kuryente, may portion po doon na systems loss na is passed on to everybody, the consumers. So I think it is really quite unfair na may itang makikinabang to the detriment of majority of us. So ang init po, nag-bit ngayon, alam naman po niyo yan, nag-bit po dyan sa pilferage. No? So this is sana this is the first and the last. No? Sana napapanglan lahat na this is anti-pilferage law is offense. So yun po ang ginawa natin today. Obviously I cannot discuss the details of the case kasi but it is pursuant to the anti-pilferage. Yung ating mga crew, naging inspection yan ng mga metro, lalo na yung mga bagong metro na ilalagay. So, we came upon this particular this first incident na nakita nila na kinakalikot mo. Under the anti-pilferage law, bawal whatsoever kalikutin ang metro ng kuryente. Ang pwede lang magkalikot niyan ay yung electric cooperative in this particular case yung mga tao. Magkailan kaya yung nawala sa yung systems loss na kahit po sir? Well, are you talking about this particular Yes, case? yes. Well, again, I cannot talk about that particular case. Like I said, but just in general, kaya dinadala ko dun sa systems loss ng INEC. No? For right now, nasa 11.26% tayo for the whole province. No? Medyo bumaba yan this one. I don't know if that is, hopefully that is a function of yung paghihigpit natin. I think we are 10 point yung billing period ngayon na nandito sa kami today. Yung medyo bumaba from 11.26 last month to 10.50 if I'm not mistaken. So, magandang sinyales yun, medyo bumaba. We're still in the height of our paghihigpit. No? So, hopefully, by the time we're done, sana mas mababa pa. Sir, pabalangin ko sa message. Well, yun na ka. In fact, that's the reason why I don't know how true, but I think it's the first time INEC has filed a criminal complaint, no?
But ako, lalo na magpapasko, ayaw natin gawin yun sana. Kaya lang, hindi naman para para sa mga consumers yan, because we really want to address the system's loss. So, again, please, di ba? Please, napababa na po natin ang kuryente. Dati nga po, ang taas ng kuryente. Napababa na po natin. So let's just be, sana maki-cooperate naman po tayo. Iwasan na po natin kung mga, yung pilferage.